Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ng Diyos. Muli tayo binigyan ng panibagong buhay at kalakasan sa araw na ito. At ngayon po ay napakainam na tayo magsimula sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay sa talatang sa mga awit 100 verse 5. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Muli, magandang araw sa inyo mga kapatid at sa mga nanonood ngayon sa ating morning at nakikinig sa ating morning devotion. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Mga kapatid, sa mundo natin ngayon ay puno ng bago-bagong sitwasyon. Mga trahedya, nagkaroon pa tayo ng pandemya, digmaan sa Middle East at personal na pagsubok. Madaling mawala ng tiwala at pag-asa. Minsan, tinatanong natin, nasaan ang kabutihan? Ngunit ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ilaw na nagpapaalala sa atin ng isang di nagbabagong katotohanan. Napakabuti ni Yahweh. Kapatid, tingnan natin ang ilang mga puntos sa ating binasa. Sabi doon, napakabuti. Hindi lang mabuti, sabi ganon, kundi napakabuti. Ito hindi dahil sa tayo ay mabait o karapat-dapat, kundi dahil sa likas na kabutihan ng Diyos. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagbabago, hindi nakadepende sa ating performance. Ipinapakita araw-araw sa paggising natin, sa hangin na ating nilalanghap at pag-ibig na kanyang ibinubuos. Halimbawa, sa gitna ng mga problema, nariyan pa ang biyaya ng Diyos. Kalakasan, kapayapaan, at pag-asa. Kapatid, ang Diyos ay hindi lang mabuti, napakabuti. Sa talata din yun ay makikita natin ang nasabi ay ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Opo, walang hanggan. Sa English po ay infinite, eternal. Ang pag-ibig ng tao ay may hangganan. Madaling magbago kapag nasaktan, nabigo o nagkulang. Ngunit ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi nauubos, hindi nagmamaliw, walang kondisyon. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 39, walang paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Opo, kahit kamatayan, kahit sundang o palaso, walang makahadlang sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Isa pa sa talatang yan ay ating nabasa na ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Wow! Tayo, nagbabago. Tayo,
Minsan, hindi tayo tapat. Pero ang Diyos, tunay, tapat, kailanman. Ang kanyang pag-ibig ay hindi plastic, hindi pagkukunwari. Ito'y tunay at tapat. May kasabihan nga ang sanlibutan, di baling plastic, wag Tupperware naman. Nako, pag ganun po ang ating napakinggan, Tupperware man yan, plastic din. Ang Diyos ay hindi plastic. Hindi siya mapagkunwari. Ito'y tunay at tapat. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Napakadaming pangako ng Diyos sa atin na dapat nating i-claim bilang mga anak ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, maramdaman natin ang kingdom ng Diyos, ang kanyang paghahari sa ating mga buhay. Maranasan natin habang lumalakad tayo sa kanyang salita. Yung kanyang mga pangako sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kagalingan, ibibigay ng Panginoon. Isusupply niya ang ating mga pangangailangan. Unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Lahat ng bagay ay pawang karagdagan na. Napakadaming pangako ng Diyos na dapat nating claim at tanggapin. Siya ay hindi nagbabago. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Tapat siya sa kanyang salita. Sabi nga nung iba, isang bagay lang hindi kaya niyang gawin ng Diyos, ang hindi siya maging tapat sa kanyang salita. Nang sinabi ng Panginoon na babalik siya at muling mabubuhay o mabubuhay siya, ikatlong araw, nagawa niya yun. Mapapansin po natin, tapat siya sa kanyang salita. Pag sinabi niya, totoo yun. Ano pa po? Tapat siya sa atin kahit tayo madalas hindi tapat sa kanya. Yan po ang katotohanan. Tayo po hindi tapat sa Diyos. Pero salamat, tapat ang Diyos sa atin. Ang biyaya niya ay sapat sa atin. Malawak ang kanyang habag para sa atin. Kapatid, ang pag-ibig niya sa atin ay tunay. Laging tapat, kailanman. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, kapatid, ano dapat natin gawin sa ating buhay? Magpasalamat sa kabutihan ng Diyos araw-araw. Huwag nating bayaan na masapawan ng problema ang ating pasasalamat sa lahat ng bagay. Makakita tayo ng kabutihan ng Diyos kung magbubukas tayo ng ating mga mata. Ano pa po? Magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi mo ito nararamdaman, ang kanyang pag-ibig ay hindi emosyon lang. Ito ay isang katotohanang nakasulat sa kanyang salita at ipinakita sa pamamagitan ni Kristo. Kapatid, tularan ang kanyang katapatan. Tayo rin ay tinatawagan na maging tapat sa Diyos at kapwa bilang tugon sa kanyang tapat na pag-ibig. Purihin ang ating Panginoon sa araw na ito, sa napakagandang talata na ating pinagbulay-bulayan ngayon na napakabuti ni Yahweh. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan. Tunay na ikaw ay mabuti, ang iyong pag-ibig ay hindi nauubos, at ang iyong katapatan ay hindi nagbabago. Patawarin mo kami kung minsan kami ay nakakalimot
na ikaw ay tapat. Lalo na sa gitna ng mga pagsubok, turuan mo po kaming magtiwala, magpasalamat at mamuhay ayon sa iyong halimbawa. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang at hindi nagsisinungaling. Salamat sa pag-ibig, ang tunay mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.